Nalalapit na nga ang FIBA Asia Cup qualifiers para naman ito sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Saudi o sa Kingdom of Saudi Arabia, kung saan mapapalaban na naman ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong at gayon na rin sa New Zealand. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Sa November na kasi ang FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, kung saan mapapalaban nga ang Gilas Pilipinas sa New Zealand at gayon na rin sa Hong Kong. At ang laban nga nila sa New Zealand ay gagawin sa November 21, 7:30 PM at ang laban naman nila sa Hong Kong ay sa November 24, 7:30 PM. At ang magiging venue nga ng laban ay dito lang sa Pilipinas na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. Magkakaroon nga ng home court advantage dito ang Gilas Pilipinas. At patungkol naman sa mga ticket ay sold out na nga ang mga VIP tickets. At ang available na lamang ang Patron A na nagkakahalaga ng 3,500, Patron B 2,800, Lower Box A 2,100, Lower Box B 1,400, Upper Box A 700, Upper Box B 600, at ang general admission 400 pesos. At ang ticket nga ng laban ng Gilas ay mabibili sa SM Tickets online outlets. At ang masasabi natin na mabigat na kalaban ng Gilas Pilipinas ay itong New Zealand. At for the record ay hindi pa pala tayo nananalo sa New Zealand pagdating sa mga laban sa FIBA, partikular na sa FIBA Asia Cup. At apat na beses na pala nating nakaharap ang New Zealand, ngunit ayon nga sa record ay hindi pa tayo nananalo kahit isang beses. Kung atin kasing titignan yung record ng laban ng Gilas sa New Zealand ay 4-0 na nga ang New Zealand sa Pilipinas. At nung FIBA Asia Cup 2022 July 17, nanalo nga ang New Zealand sa Pilipinas sa final score na 75-92. Tapos nung June 30, 2022 FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers, panalo pa rin ang New Zealand sa final score na 60-106. Tapos noong February 27, 2022 FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers, panalo na naman ang New Zealand sa final score na 88-63. At noong 2016 FIBA Qualifying Tournament, panalo pa rin ng New Zealand sa final score na 80-89. Kaya naman sa mga record na yan ay wala pa ngang naipanalo kahit isa ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup at kayo na rin sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Tignan natin sa FIBA Asia Cup Qualifiers na mangyayari sa November kung malay natin makabawi ang Gilas Pilipinas, dahil alam naman nating lahat na bago na at mas malakas na lineup na ang ilalaban ng Gilas Pilipinas upang makwalify tayo sa FIBA Asia Cup 2025. Sa ibang balita naman, may mga lumalabas nga na report na ang New Zealand Basketball ay muling nagkaka-interes na kunin ng kanilang dating coach na si Coach Tab Baldwin, na alam naman nating lahat na naging coach din ng Gilas Pilipinas kung nagkataon ay hindi na mahihirapan ng New Zealand na talunin ang Gilas Pilipinas, dahil kabisado na ni Coach Tab Baldwin ang galawan sa Gilas Pilipinas. At mainit nga ang balita na yan at mukhang interesado talaga ang New Zealand na muling kunin si Coach Tab Baldwin. At kung sakali man na kunin talaga ng New Zealand si Coach Tab Baldwin ay makakalaban niya ito namang si Coach Tim Cone, na alam naman natin na coach ng Barangay Ginebra at coach din ng Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo makabawi na kaya ang Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang update naman tayo sa naturalized player ng Gilas Pilipinas, partikular na dito kay Benny Boatwright. Alam naman nating lahat na nagpakitang gilas nga ito nang kunin siya
ng SMB as import at nakipagkasundo pa nga siya sa SBP na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas at gumugulong na nga sa Senado ang kanyang naturalization. Kaya nga lang ang naging problema ay nagka-injury pa siya at mukhang malabo nang makabalik sa Gilas Pilipinas dahil napakatagal ng kanyang pagpapagaling sa kanyang injury. Kaya naman binalikan ng mga Gilas fans ang dating listahan ng SBP na kanilang ibinigay noong 2023 sa Asian Games sa China, kung saan nandito nga ang pangalan ng isang NBA player na si Onkea Okonwo. Alam naman nating lahat na active pa rin ito sa NBA at naglalaro nga sa Atlanta Hawks as power forward at gayon na rin center dahil may height nga ito na 6'10", at ito nga ang tinatarget ng SBP na maging naturalized player sana ng Gilas Pilipinas. At sa ngayon nga ay mukhang lumilinaw ang posibilidad na ito na ang kunin ng SBP bilang kapalit ni Benny Boatwright sa Gilas Pilipinas as import, dahil alam naman natin na may mga laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025, tapos meron pang FIBA World Cup 2027. Si Justin Brownlee ay hindi na rin pabata dahil 36 years old, kaya naman naghahanap na ng mas batang import ang SBP. At kung kayo ang tatanungin, fit kaya ito sa sistema ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.